magkahalong sakit na masarap sa pakiramdam. Paulit-ulit niya yung ginawa at sa bawat paghagod nga ng kanyang mga palad sa aking likuran ay para bang nare-relax ako ng gusto. Sumunod naman ay pinatihaya naman niya ako para mahilot din niya ang aking harapan. Hello everyone, welcome to my channel. Kung kayo po hindi pa nakasubscribe, please don't forget to click the subscribe button. Pati na rin po ang notification bell. Salamat po. Narito na po ang ating kwento. Ganito nagsimula ang lahat, kuya. Bumalik ako sa aming probinsya noong ako ay 23 years old na nang magtapos ako ng kolehiyo. Ako si Tirso, matangkad at gwapo ng konti. Kahit hindi naman kaputian ang aking kutis, may maganda akong mata at matangos na ilong. Matangkad at may magandang pangangatawan. Pero ni minsan, hindi pa ako nagkaroon ng girlfriend. Mas pinag-ukulan ko kasi ng oras at panahon ang aking pag-aaral para sa aking ina na nagsakripisyo ng lahat. Nang magtapos nga ako ay kaagad na may magandang oportunidad ang kaagad ang lumapit sa akin. Kaagad ko naman itong sinunggaban. Ito ay trabaho sa ibang bansa. Kaya bago ako umalis papunta ng ibang bansa ay pinilit kong makauwi sa aming probinsya sa Aklan. 4 na taon na rin kasi akong hindi nakakauwi at hindi nakikita ng nanay ko. 3 buwan din akong magbabakasyon na sa palagay ko ay sapat naman na rin. Summer nang dumating ako sa aming probinsya. Nasa tabing dagat kami. Masaya kasi kapag summer at ang isa pa, kapistahan din ng aming barangay. Masayang masaya nanay ko nang magkita kami. Siyempre, ako rin. Nag-iisang anak lamang niya ako. Ang isa pa, 10 taong gulang pa lamang ako noon nang mamaya pa ang aking ama. Pagtitinda ng mga kakanin ng hanap buhay ng aking ina, sobra akong humahanga sa kanya. Dahil sa kakanin niya, binuhay niya ako at napagtapos pa ng college. Kinahapunan nga ay pinuntahan ako ni Joko, kababata ko siya at kapitbahay namin. Nang makita niya ako ay kaagad na binati niya ako. Masayang masaya din siya nang makita niya ako. Pareho naming na-miss ang isa't isa. Par, mamayang hapon may laro tayo ng liga. Agahan mo dahil first game tayo, 4:00 ang laro natin. Dapat 3:30, andun na tayo sa court, daanan na lang kita mamaya. Bago nga pala ako umuwi ay nakausap ko sa chat itong si Joko. Kaya naisama niya ako sa line-up ng basketball team nila. Tsaka hinahanap ka ni Kapitana. Tirso, puntahan na lang natin siya mamaya. Mag-e-escort ka daw sa anak niyang si Reyna Elena sa darating na Sabado ng gabi, ang parada. Bagay na bagay kayo nun, par. Ang ganda ni Mildred, par. Si Mildred ang anak ni Kapitan. Nagkikita na kami noon na mga bata pa kami, pero kasi madalas pumupunta ito ng Maynila. Nandito na rin pala siya sa probinsya. Sige par, daanan mo na lamang ako mamaya. Sabay na tayo sa court. Umalis na rin si Joko at iniwan sa akin ang uniforming susuotin ko sa laro mamaya. Maya-maya ay may kumatok naman sa pintuan. Kaagad na pinagbuksan ng nanay ko. Si Aling Gemma pala. Hindi ko siya makalimutan dahil madalas siya dati sa bahay. Gustong-gusto niya akong nilalaro. Tuwang-tuwa siya kapag nakikita niya ako. Halos walang pinagbago ang itsura niya. Medyo tumanda nga lang ngayon. Siyempre dahil kaidaran lamang niya ang nanay ko. Balo na si Aling Gemma. Matagal-tagal na ring
na mayapa ang asawa niya. May kulay pa rin ang buhok niya na kulay brown na naka-headband pa. Makulit at maingay pa rin. Pulang-pula mga labi na ewan ko ba kung lipstick ang ginamit o pintura. Si Aling Gemma ay kilalang kilala sa barangay namin. Ang hanap buhay kasi niya ang pagpapautang, lalo na sa mga may tindahan. Kaya kapag naglalakad dito ay may shoulder bag at may dala-dalang notebook na listahan. Ngayon nga na makita niya ako ay nakita ko sa kanyang mukha ang sayang hindi maipaliwanag. "Tirso, kamusta ka na? Mabuti naman at nandito ka na at nakatapos ka na ng pag-aaral." Medyo lumayo ako ng konti kay Aling Gemma dahil akma niya akong yakapin sana. Nakaiwas naman ako. "Mabuti naman po ako, Aling Gemma." Napansin naman niyang nailang ako sa kanya. Kaya hindi na nagtangka pa na kulitin ako. "Pasensya ka na, Gemma, kay Tirso. Pagod kasi yan galing sa mahabang biyahe." Nakaunawa naman si Aling Gemma kaya nagpaalam na rin. Habang paalis nga ay ngumiti pa ito sa akin at nag-flying kiss pa. "Bye, Tirso." Mwah. Para naman akong nandiri sa kanya. "Bakit ka naman ganyan, anak, kay Gemma? Wala namang ginagawang masama sa atin yung tao." Nay, hindi ko naman may tatago yung naramdaman ko sa kanya. Tanda na niya tapos ganyan pa siya, ang landi. At bakit ako pa naisipan niyang landiin? Basta kapag nandito siya, pakitaan mo na lang ng mabuti. Wala naman siyang ginagawang masama eh. Saka nag-iisa lamang siya sa buhay. Si Aling Gemma, anak, ang dalawa kasi niyang mga anak nasa Spain na naninirahan. Kinukuha naman siya ng kapatid niya para doon na lang manirahan. Kaso ayaw naman niya. Sinangayunan ko na lamang ang nanay ko para matapos na ang pagtatalo namin. Wala naman ang pakialam sa buhay ni Aling Gemma. Kinahapunan, hindi ko nakalimutan ang usapan namin ni Joko. Kaagad nga ay naligo ako at nagbihis na ng uniform na pambasketball. Tamang-tama, dumating na si Joko. Hindi naman kalayuan mula sa bahay namin ang basketball court. Siguro nasa 200 meters lang ang layo. Habang naglalakad nga kami ay napansin ko naman na pinagtitinginan ako ng mga tao. Lalo na mga kabataang babae na nakangiti. Pakiramdam ko, ngayon lang ata sila nakakita ng tao. Ewan ko. Baka pakiramdam ko lang. Nang nasa court na nga kami ay medyo marami nang nanunood. Nagsimula na rin kami mag-warm up. Nakakarinig na rin ako ng mga nagtitili ang mga bakla. Hindi ko alam kung ako nakikita nila. Basta focus lang ako sa game. Nang mapatingin naman ako sa gilid ay may napansin akong isang magandang babae. Nasa amin nakatingin. Naka-short ng maiksi at naka-t-shirt. Litaw naman ang ganda niya. Dahil maputi siya at mahaba ang buhok. At ang isa pa, matangkad siya. Napasulyap na lang ako. Pero tumatak agad sa isipan ko ang kagandahan niya. Ilang sandali lang ay nagsimula na ang laro. Kasama ako sa first 5. Sa kalagitnaan ng laro, napasulyap ako sa kinaroroonan kanina ng magandang babae. Pero wala na. Nakarami na rin ako ng puntos. Tambak na ang kalaban namin, kaya pinahinga na rin ako ni coach.
Nang matapos ang laro, marami naman ang natuwang-tuwa sa akin dahil ako ang may pinakamaraming puntos. Umuwi na muna kami ni Joko. Habang naglalakad nga, ay pinaalala niya sa akin na pinatatawag kami ni Kapitana sa bahay niya. Par, pwede bang bukas na lang tayo magpunta? Medyo masakit ang katawan ko. Magpapahinga muna ako. Nabigla ata sa laro natin kanina. Grabe naman kasi mga tawan yung mga nakalaro natin. Ganun ba? Sige par, Tirso. Bukas na lang. Magpapahinga din muna ako. Medyo madilim na nga nang makarating ako sa bahay. Nadatnan kong naghahain na ng hapunan ang nanay ko. Nakita niyang pagod na pagod ako. Pagkatapos kong kumain ay nagpahinga na muna ako ng konti. Nang maramdaman kong relax na ako ay saka ako naligo. Na makapagbihis na ako ay naramdaman kong lalong sumakit ang katawan ko. Ang likod ko, braso at binti. Matagal-tagal na rin kasi nang huli akong nakapaglaro. Kaya dumaing na ako sa nanay ko. Nay, pwede mo ba akong hilutin? Sobrang sakit talaga ng katawan ko. Nasermonan tuloy ako ng nanay ko. Bakit ba kasi kailangan mo pang sumali sa laro na yan? Ayan tuloy, hindi ka makabangon dyan. Hindi ko na kayang manghilot. Tatawag na lang tayo ng manghihilot. Mas mainam pa. Hanggang nakaidlip na nga ako sa sobrang pagod. Maya-maya ay narinig ko na lamang ang nanay ko na nagsalita. Anak, nandito na ang hihilot sa'yo. Dahil nga sa sobrang antok, hinayaan ko na lang siya na pumasok sa kwarto ko. Kahit gising ako, hindi ko kayang idilat ang mga mata ko na para bang hinihila pababa, na kahit anong gawin kong pagbuka, sumasarado ito ng kusa. Lalo pa nga ay hindi na nagsindi pa ng ilaw ang nanay ko. Tanging ang lampshade lamang ang nakabukas na kanina ko pa binuksan bago matulog. Hanggang sa naramdaman ko na lamang na itinaas niya ang suot kong sando at may langis na inilagay sa aking likod. Tsaka niya ito hinagod. Malambot ang kanyang mga palad. Magkahalong sakit na masarap sa pakiramdam. Paulit-ulit niya yung ginawa at sa bawat paghagod nga ng kanyang mga palad sa aking likuran ay para bang nare-relax ako ng gusto. Sumunod naman ay pinatihaya naman niya ako para mahilot din niya ang aking harapan. Nang magsimula na nga siya ay lalo ako nakaramdam ng pagka-relax. Magaling siyang manghilot. Dama ko ang paghagod niya ng marahan sa aking muscle. Sa bawat paghagod niya, naririnig ko naman ang paghinga niya ng malalim. Hanggang sa pababa na siya. Naramdaman ko ang kanyang mga palad na pababa na. Sa hita ko, itinaas niya ang suot kong short. Medyo maluwag naman, kaya hindi na kailangan tanggalin. Paulit-ulit niyang hinagod hanggang sa tuhod ko. Masasabi ko na gumaan ang pakiramdam ko. Pero muling umakyat sa hita ko ang kanyang mga kamay at sumuot yon sa loob ng aking short. Hindi ako makatanggi. Masarap ang naramdaman ko. May nadakma siya sa loob at yun naman ang kanyang minasahe. Para ako lumulutang sa sobrang sarap ng ginagawa niya. Sarap sa pakiramdam lalo. Habang ginagawa nga niya yon ay nasa isipan ko naman ang babaeng nakita ko kanina sa basketball court na nanonood.
Maya-maya lang ay lalo akong na-relax nang biglang lumabas ang juice sa pagpisil niya ng prutas. Kaagad niya itong pinunasan, lalo akong napapikit. Pero naramdaman kong hindi siya umaalis sa tabi ko, kaya iminulat ko ang aking mga mata para paalisin na siya at nang makatulog na ako. Nagulat na lang ako nang makita kong para ko siyang kilala. Hindi nga ako nagkamali, tumayo ako at kaagad na binuksan ang ilaw. Si Aling Gemma pala. Inis na inis ako. Pakiramdam ko, naisahan niya ako. Ikaw, bakit mo ginawa sa akin yon? Pwede ba lumabas ka na sa kwarto? Pasigaw kong salita kay Aling Gemma na nandiri ako dahil sa ginawa niya sa akin. Ayaw mo ba sa akin, Tirso? Tirso, pakinggan mo ako. Hinahawakan niya ang braso ko na tinapi ko naman palayo. Lumayo ka sa akin. Nandidiri ako sa'yo. Hindi mo ba ako gusto? Gusto kita. Kaya kong ibigay ang lahat sa'yo. Magsama lang tayo, Tirso. Matagal kitang hinintay. Ayoko sa'yo, Aling Gemma. Kasing edad na kayo ng nanay ko. Hinding-hindi mangyayari ang gusto mo. Lumayas ka dito. Sa pagsigaw ko nga sa kanya ay biglang pumasok ang nanay ko sa kwarto. Anak, anong nangyayari dito? Bakit mo sinisigawan si Aling Gemma? Basta nay, paalisin mo na yan dito. Ayoko makita siya. Sandali na kinausap ng nanay ko si Aling Gemma at kaagad na nagpaalam ito. Bye Tirso, Gem na lang ang itawag mo sa akin sa susunod nating pagkikita. Anak, bakit naman ganun ang trato mo kay Aling Gemma? May ginawa ba siya sa'yo masama? Wala naman, di ba? Ayaw mo ba sa kanya? Gusto ka niya. Kaysa naman mapunta ka lang sa ibang babae dyan. Nay, alam mo ba kung ano sinasabi mo? Kasing edad mo na si Aling Gemma. Gusto mo mapangasawa ko siya? Anong nangyayari? Bakit ganun? At hindi ko siya magugustuhan. Anak, ang totoo kasi may malaki tayong utang sa kanya at napagkasunduan namin na ikaw ang ibabayad ko. Kung hindi dahil sa kanya anak, hindi ka makatapos ng pag-aaral. Sa tingin mo ba, sapat ang kinikita ko sa pagtitinda ng mga kakanin? Ano ba inay? Bakit kayo pumayag nang hindi ko alam? Wala akong pakialam dyan sa usapan nyo na yan. Basta ayokong makisama sa kanya. Sobrang nakakahiya. Babayaran ko ang utang mo. Kapag nakapagtrabaho na ako, uunti-untiin ko yan. Sa sobrang sama ng loob ko ay lumabas na ako ng bahay. Pinuntahan ko si Joko na tamang-tama naman at nasa may kubo sila ng barkada na nasa tabing dagat. Masaya silang nagtatagay. Habang kumakanta, nagigitara si Joko. Nang makita niya ako, kaagad niya akong tinawag. Sumali na ako sa inuman nila. Pagkatapos ay naglublob ako sa dagat. Pakiramdam ko kasi napakadumi ko. Hinatid na lang ako ni Joko sa bahay dahil sa kalasingan. Kinabukasan ay seryoso akong kinausap ng aking ina. Anak, patawarin mo ako sa ginawa ko. Pasensya ka na talaga. Hindi ko iniisip kung anong na mararamdaman mo.
Kinausap ko na si Aling Gemma. Nagkasundo na kami na uunti-untiin natin ang utang natin sa kanya. Mabuti naman po kung ganun. Pasensya na kayo, Nay, at sa inasal ko, nabigla rin ako talaga. Medyo gumaan ang pakiramdam ko. Iniisip kong sana lang ay wag na niyang ipagkalat ang ginawa niya sa akin. Nakakahiya kasi talaga. Pakiramdam ko punong-puno ng dumi ang aking katawan dahil sa ginawa niya. Kinagabihan, mag-aalas 7, nagyaya si Joko na puntahan namin si Kapitana. Hindi naman kalayuan ang bahay nila sa bahay namin. Mga nasa 300 meters din siguro ang layo. Nang makarating kami, kaagad niya kaming pinapasok sa bahay niya. Magandang gabi po, Kapitana. Ikaw kasi ang iniisip kong kunin na konsorte ng aking anak para sa Santa Cruzan, Tirso. Wala kasi ako makuha dito sa lugar natin. Reyna Elena si Mildred. Pinag-usapan na namin ito ng nanay mo at pumayag naman siya. Ikaw na lang. Habang nasa loob, nasa sala kami nag-uusap, may lumabas mula sa kwarto. Si Mildred. Ang ganda niya. Siya yung nakita ko sa basketball court. Tapos bigla na lamang nawala nang magsimula na ang laro kahapon. Tirso, ang anak ko si Mildred. Mildred, siya si Tirso, magiging konsorte mo. Magkilala na kayo noon, mga bata pa kayo. Kaya lang malalaki na kayo ngayon, baka nakalimutan nyo na ang isa't isa. Salita ni Kapitana. Mukhang mabait naman si Mildred, nilapitan ko siya. Lalo siyang maganda tingnan. Nasa basketball court ka kahapon ah. Ba't bigla kang nawala? Sumagot naman si Mildred habang nakatawa. Kasi biglang sumama ang tiyan ko. Kaya napauwi ako bigla. Dito na nga nagsimula ang pagkakaibigan namin ni Mildred. Tuwing hapon ay nagkikita kami sa tabing dagat para magkwentuhan. Nabanggit niyang nagbabakasyon lamang din pala siya. Kagagraduate lang niya sa kursong BS in Tourism Management. At sa susunod na 2 buwan ay magsisimula na siya sa kanyang trabaho. Masayang kasama si Mildred, Kuya Roms. Ngayon lamang ako nakaramdam ng ganito. Gusto ko siyang makasama araw-araw. Hanggang isang araw, habang kasama ko si Mildred, ay nakasalubong namin si Aling Gemma. Gusto ko sanang lumiko para iwasan siya, kaya lang wala na at baka magtaka pa si Mildred kung bakit ako umiwas at baka biglang magsisigaw si Aling Gemma. Mas nakakahiya. Kaya tuloy kami sa paglakad ni Mildred. Nakangiti namang binati niya si Mildred at, "Hi Tirso, kamusta ka na?" Nakangiti si Aling Gemma sa akin. Mapula mga labi, nakaalam mo ay pintura. Ngumiti lang ako ng bahagya. Hindi na ako nagsalita. Para ako nandiri sa kanya nang maalala ko ang ginawa niya. Mabuti na lang at tuloy-tuloy lang siya sa paglakad. Ganon din kami ni Mildred. Ginanahan ako lalo na manligaw kay Mildred. Red, kailan mo ba ako sasagutin? Gusto kita. Una pa lang kitang nakita. Lahat ng klaseng pambobola ay ginawa ko na sa kanya. Bago mag Santa Cruzan, Tirso, promise. Halos magtatalon ako sa tuwa pero pinigilan ko sarili ko. Pinanghawakan ko ang sinabi niya.
Biyernes ng gabi, ipinaalam ko si Mildred sa kanyang ina kay Kapitana. Sige Tirso, pero dapat bago mag alas 9 ng gabi, ihatid mo na dito si Mildred. Dinala ko si Mildred sa tabing dagat. Dahil medyo madilim na, nagpunta kami sa kubo. Walang tao dahil maaga pa lang kinausap ko na si Joko na wala dapat naka-standby sa kubo. Dahil sa plano ko kay Mildred. Dito nga ay nagsimula na akong diskartehan siya. Hanggang sa makuha ko na ang inaasam ko. Dito sa kubo, sinagot ako ni Mildred. Masayang masaya ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kaagad ko siyang nahalikan sa kanyang mga labi. Nagtuloy-tuloy lang ako. Tirso, baka may tao. May makakita sa atin dito. Hindi ko pinakinggan si Mildred kung saan-saan na nakarating dalawa kong kamay. Kaya sa ginawa ko, tuluyan ang bumigay si Mildred. Tirso, pangako mong ako lang ang mamahalin mo. Mahal na mahal kita. Hindi ko kakayanin kapag niloko mo ko. Salita ni Mildred sa akin pagkatapos namin. Bago mag alas 9, naihatid ko na si Mildred sa bahay nila. Araw ng Sabado, kinagabihan dumating na ang Santa Cruzan. Wala akong nakikitang pinakamaganda sa lahat, kundi si Mildred lang. Nagpatuloy ang aming relasyon ni Mildred at dahil nasa tamang edad na kami pareho, ay pinayagan naman kami ng aming mga magulang. Pagkatapos ng 2 buwan, nakaalis na rin si Mildred para magtrabaho. At sumunod na buwan, ako naman ang umalis. Mahirap sa akin ang maiwan ng nanay ko, pero kailangan eh. Tuloy naman ang communication namin ni Mildred. Salamat Kuya Roms. Tirso.